Another year, another vlog na naman tayo mga mema. Gagaling ko lang yan sa tindahan sa harap ng bahay namin at eto nga yung mga pinamili ko. Tamang-tama naman at masasagot ko na nga rin yung tanong sa akin. Meron kasi tayong isang follower dito na isang OFW na nakatira na nga sa ibang bansa at balak niya nga niyang magbakasyon dito sa atin, sa Pilipinas. Naku mare, kung mapapanood mo itong video na to at eto masasagot ko na nga yung ibang tanong mo. Tinatanong niyo na nga mga mare kung magkano nga ba daw bilihin dito sa atin, kung nagmahal na nga ba daw ng bongga. Ang masasabi ko lang abay caring-carry mo naman kung galing ka ng ibang bansa. Dahil buong mundo naman ay tinamaan ng inflation, mga mema. At kung sa sari-sari store ka lang naman bibili, kung harap lang naman ang bahay nyo, dito ang presyohan nila mga mema. Itlog na nabili ko ngayon lang. Small size na yon mga mema, nasa 9 pesos at dalawa ang binili ko kaya 18 pesos. Yung chicken noodles naman ay nasa 12 pesos. Bumili na rin ako ng isang pirasong magic syrup, nasa 7 pesos. Yung sinigang mix naman mga mema ay nasa 16 pesos. At yung Knorr chicken cubes naman mga mema ay nasa 8 pesos ang piraso. Dalawa yung binili ko kaya 16 pesos. Total lahat ng binili ko mga mema ay nasa 69 pesos. Yung bigas nga pala dito sa amin, depende naman kasi kung anong klaseng bigas. Ang sa amin kasi ay jasmine, yung yellow na kuha ko. Isang kilo nun ay nasa 56 pesos talaga yun mga mema dahil masarap yun na kanin. At kung bibili ka ng 25 kilos ay nasa 1,350 yun. Kung kukuha ka naman ng 15 days na utang lang ng isang sakong bigas ay nasa 1,450 yung 25 kilos. Naman nating lahat na nagmamahal na talaga ang mga bilihin. Kaya tayo na lang din ang magbabudget. Tayo na mag-a-adjust mga mema. Yun lang. Sa Vancouver, buti na lang sa duty free meron. Out of stock sa Winnipeg at sa mall dito sa Vancouver. Buti na lang sa duty free. May ultabayo sa duty free. Oo, di ba? Sa Vancouver. Eto nakakuha si Rhea Reyes, oh. Grabe, iba na kayo. Nako, Brian at Joyce, ibang klase. Nako, punyo na talaga. Nasa loob na kami ng plane na, mga 40 minutes pa bago lumipad. See you soon. Dito kami nakabili. Okay. Okay. Thank you, Rhea Reyes. Maraming salamat. Thank you. Eto na. Experience, quality sleep, stronger immunity, and enhanced. Naku, totoo po yan. Maganda talaga ang mga produkto. Saan yung gamot mo? There is a criticism. Pakita mo yung gamot mo. Sige na, pakita mo. Ayan. May mga criticism dito ng maliban. Cider number 1, So, ang ala na siyang higala na it's important that we know and we always have our own choice. Kaya mismo sa ato ang kinabuhi. Ay, pwede mo comment bisan wala ko kapado. Pretty good. So, mo ito mga kaigsunan ha, I am going to play here an OPM original Filipino music. The song here coming from Ben and Ben. This is actually one of the song na makahilak ito ko kung ako ang paminawan. This is an original soundtrack of the movie Rewind. Indong Dantes and Marian Rivera. Susunod na habang buhay, we hear OPM Friday with Hot Jersey. Jensen Public Market, PJ Med Pharmacy sa Purok Malakas, Derin Pharmacy, Magsasay Avenue, Barangay Hotel of Jensen Public Buhog na kuyapan. May nakinako yung dalang.
Mama lang yun yung ano, face mask na. Na may products. Kala ko. Add na lang ako ito, miss. $3.21. Nasa ano sir? Sa capsule lang. Nasa pharmacy. Pharmacy. Wala daw dito. Tadali niya ko dito. Sip na pa yan o diha, soy milk. Diya sa may dito. Oo, meron. Okay. Ayusin mo, ilagay mo dyan ng ano. Come here. Dali dito, pakita ka sa camera. Nasaan na? Juice, apple, kasi ito yung kailangan mo. Okay? Yummy. Oh. You want ano? Ito. Hmm? You want this? Tinapay. Wala ng donut. Sige, magbili na si mamang donut. Magandang araw, Pilipinas! Another year, another day, another vlog. For today's video, 9 AM nga akong gumising ngayong umaga. Araw ngayon ng Webes at suspended nga yung klase ng mga bagets. Gagaling lang namin sa semestral break at kahapon nga, araw ng Wednesday, yung unang pasok nila. Alam nyo na mga mare, naninibago na naman yung katawan ko, kaya hinahanap-hanap ko yung gigising ka nga ng alas 8 ng umaga, alas 9. Yung kakareklamo ko lang kahapon na nag-a-adjust na naman yung katawang lupa ko dahil nga madaling araw na naman yung gising ko at eto. Ganda ng gising ko. Alam mo yung malamig-lamig yung panahon. Dahil walang tigil nga yung ulan. Wala lang. Haba lang ng tulog ko. Kaya nga ang sarap ng pakiramdam. Ano na talaga siguro yung pakiramdam mga mare? Pag tumatanda ka na, mas gusto mo na lang yung nasa bahay ka na lang. Glilinis, nagluluto, nag-aalaga ng mga anak mo. Dahil hindi ka naman makapagtrabaho. Maliliit pa kasi ang mga bagets ko. Kaya dito lang muna ako sa tabi nila. Aminin ko sa inyo mga mare. Pag tumatanda na pala tayo, nagbabago na din yung mga gusto natin sa buhay. Yung mga priorities natin, lalo pat may mga anak tayo. Kaya habang maliliit pa yung mga bagets ko, focus muna ang mamasya nyo sa kanila. I-enjoy ko muna habang maliliit sila dahil alam nyo na, sobrang bilis ng araw, buwan at panahon. Di mo na namamalayan na ang lalaki na pala nila. At pag nagbinata ng mga ito, at malalaki na sila at may kanya-kanya na silang buhay, iiwan ka na lang mag-isa sa bahay. Sabi nga ng mga matatanda, habang bata pa daw yung mga anak mo, naku, i-enjoy mo. Hayahay lang daw ang buhay natin pag malalaki na yan sila. Going back nga pala dito sa ginagawa ko, eto nga at
magluluto na ako. Dahil meron naman tayong sobrang pritong ulam kagabi, magluluto ako ng sarsyadong isda. Yes mga mare, madali lang namang lutuin ito at alam kong alam nyo. Alam nyo ba, pag walang klase yung mga bagets at ganitong mga oras, nako, ang tahimik-tahimik ng bahay. Nahayaan ko muna silang matulog. Igisingin ko na lang sila pagkakain na. Dahil sigurado mamaya pagising na yun at nakakain na sila. Nako, ang gulo-gulo na naman ng bahay mga mare. Kung may mga bata ka talaga sa bahay, hindi mo maintain yung kalinisan. At okay lang yun. Sanay na tayo sa magulong bahay. Pagkatapos ay lilinisin at gugulo na naman ulit. Kaya hayaan natin silang manggulo. Hayaan natin na magkakalat sila ng mga laruan. Pag napagod naman yun, ang mama na naman ang maglilinis. Buti na lang at hindi sila yung tipo ng mga bata na pupunta ng kapitbahay. Lalabas naman dito sa bahay at maglalaro dyan. Buti na alam kung bakit ba ang daming aso dito sa may labasan sa amin. Nakakatakot. Ay, yung mga anak ko, abay hindi na din lumalabas dahil natatakot nga. Kaya na mga mare at tapos na nga itong niluluto ko. Ano ba mag-aakala na yung sobrang mong ulam kagabi, abay pananghalian nyo na ngayon? Hoy, gising na. Nasa bahay na tayo. Shh. Siyan, gising na dyan. Kel, Drex, saan mo gilagay ang susi? Drex, Kel, ang mga ano mo lagay ng tubig ah. Gising na, andito yung cellphone mo siyan. Gising na, dali na. Dito na tayo sa bahay. Kel,